Ilang linggo na rin ang nakalipas simula nang umalis kami ng Pinas. Ngunit, na-delay yung flight namin dahil na rin sa Bagyong Uwan. Kaya, wala kaming ibang opsyon kundi ang mag-check-in dito sa Saboy Hotel. Malapit lang sa airport. Kagabi pa sana yung flight namin, kaso dahil nga sa bagyo na-delay. So reschedule yung flight namin ng 3 PM at dito na kami sa airport, nakantay na lang ang boarding. Matindi pa, medyo natagalan ako sa immigration kasi yung immigration officer, daming tanong. Pero kahit pa paano, kalusot din, huwag ka lang kabahan. Tapos sagutin mo lang ng tama yung mga tinatanong ng immigration officer. At yun, nakalusot na. So maya-maya, magbo-boarding na rin. Tapos na ang bakasyon. Back to... Habang nag-aantay kami para sa boarding announcement, naisipan ko magpa-foot massage dahil medyo masakit na rin ang aking binti at ang aking paa. Pero di tumagal, nag-announce na rin para sumakay na kami sa eroplano. Yun, kalipas ang mahigit isang oras na pag-aantay, boarding na kami. So, paano ba yan? Goodbye Philippines na ulit. Hanggang sa sunod na bakasyon na naman. Tara na, sasakay na tayo sa aeroplano. Habang naglalakad ako papasok ng eroplano, mixed emotion yung nararamdaman ko. Masaya at excited dahil panibagong pakikipagsapalaran at the same time, magkakaroon na ulit ako ng income. Nakakabitin dahil saglit lang yung mahigit isang buwan na bakasyon. At nakakalungkot dahil magiging malayo na naman ako sa mga anak ko. Mahigit 4 na oras din yung naging biyahe sa una naming flight mula Manila papuntang Narita, Japan. Buti na lang may pa-French onion soup yung airlines. Lumipas ang ilang oras, nangalay na yung puwet ko kakaupo kaya tumayo muna ako ng saglit hanggang sa inabot na ng antok at umidlip. Di ko na malaya nang lumapag na kami sa Japan at nag-transfer kami sa bus para ihatid sa arrival ng airport. Pagdating namin sa arrival area, meron akong nakitang vending machine na kung saan pwede ka magpapalit ng pera. Buti na lang, meron pa akong tirang peso kaya pinapalitan ko na ng yen. Dahil medyo inabot na rin ako ng gutom kaya agad na kami naghanap ng makakainan. Dito na nga kami sa airport ng Japan. Tapos, bukas pa kami lalabas kasi wala nang masakyan. Wala nang train. Yung train na unang biyahe papunta ng Shibuya ay alas 7. Sabi ni ChatGPT, alas 7 na ng umaga. So, dito muna kami matutulog kung saan man. Hanapin ko muna yung stasyon ng train para bukas alam ko na kung saan pupunta. Dito magal ay meron agad kami nakitang kainan kaya order agad ng pagkain sabay mukbang. Bali nag-order lang ako ng burger steak na may curry sauce at sunny side up. Tapos may kasama pang miso soup. 23 hours din kami dito sa Japan bago sa sunod na flight papuntang Australia. Kaya kung naalala nyo pa, pumunta ako ng Cebu para mag-apply ng Japan visa para na rin makalabas kami ng airport at makapasyal man lang kahit saglit lang. Pero dahil wala na rin train papunta ng city, kaya naghanap muna kami ng pwesto para makaidlip. Makalipas ang ilang oras na idlip, agad na kaming pumunta ng train station na kung saan matatagpuan lang sa loob mismo ng airport sa Terminal 2. Nagbook lang pala ako sa Klook ng pamasaya namin para sa Narita Express train para di na rin ako mahirapan sa pakipag-usap sa hapon. Ang ginawa ko lang after makabook ng ticket sa Klook, pumunta sa vending machine tapos in-scan yung QR code na nasa Klook app sabay kuha ng travel card at yun, hinanap ko na kung saan yung train namin. Napakalinis at napaka-comfortable ng train dito sa Japan kaya di namin halos namalayan yung mahigit isang oras na biyahe mula sa Narita Airport papuntang Shibuya. Mula sa Shibuya Station naglagat lang kami ng saglit at yun, una kong nakita yung statue ni Hachiko, ang pinaka-loyal na aso sa balat ng Japan. At sa totoo lang, yung statue ni Hachiko talaga ang gusto kong unang makita. At nangyari nga naman. Dati sa TikTok at sa series na Alice in Borderland ko lang nakikita yung sikat na Shibuya Crossing. Ngayon, sa personal ko na mismo nasaksihan yung pinaka-busy na pedestrian crossing sa buong mundo. At eto rin ay major landmark ng Tokyo, Japan. Tinatawag din itong Scramble Crossing kasi sabay-sabay tumatawid ang mga tao mula sa iba't ibang direksyon. Masasabi ko rin na isa ito sa pinaka-iconic na experience dito sa Shibuya. Kaya, di na rin namin pinalagpas ang pagkakataon na makatawid din dito. After namin makatawid ng Shibuya Crossing, ay dumiretso na kami doon sa Don Quixote o mas kilalang Donki. Ito yung parang divisoria version ng Japan. Dito na rin ako bumili ng dagdag sa collection ko na rep magnet at matcha ni Haya. Paldo na naman si Haya ng matcha. Pagkatapos naming mamili sa Donki, naghanap na kami ng makakainan dahil medyo inabot na naman ang gutom. At dahil sa hilig namin sa ramen, kaya yun na rin ang napagpasya namin kainin. At higit sa lahat, nakatikim din ng authentic at talaga nga namang swabe sa lasa. Kaya
It's a yes for me. 10 out of 10 to sa akin. Alam nyo ba, nung nagbabarko pa ako, pangarap ko talaga makabayahe dito sa Japan para makakain ng ramen at makabili ng Japanese knife. Kaso nga lang, hindi ako napagbigyan ng pagkakataon. Pero alam ko na makakarating talaga ako dito. At eto na nga yung araw na yon. Nakakain ng ramen, check. Nakabili ng Japanese knife, next time na lang yun. Pumunta rin pala kami sa Meiji Shrine. Isa ito sa pinakabinibisitang Shinto Shrine dito sa Tokyo. Itinayo ito noong 1920 bilang pag-alala kay Emperor Meiji at Empress Shoken, ang mag-asawang nag-modernize ng Japan. Makikita rin dito ang mga nakadisplay na barrels ng sake na ang tawag ay Kasaridaru. Sa harap naman ito ay ang barrels ng French wine. Ipinapakita nito ang friendship at cultural exchange sa pagitan ng Japan at France noong panahon ni Emperor Meiji. Alam niyo ba na bago pumasok sa shrine, tradisyon ang paghuhugas ng kamay sa Temisuya, simbolo ng purification sa Shinto culture. Ang salitang Temisu ay ibig sabihin ay banlaw o paglilinis at ang ya ay pavilion, kaya literal ito ang lugar ng ritual ng paghuhugas. May tamang proseso sa Temisuya. Una, hugasan ang kaliwang kamay, tapos kanan. Pagkatapos ay banlawan ang bibig gamit ang tubig sa kamay. Pagkatapos namin maghugas ng kamay sa Temisuya ay agad na rin kaming pumasok ng shrine para makita kung ano nga ba ang nasa loob nito. Kaso nga lang, hindi pala pwedeng pumasok sa pinakaloob. Kaya, na-imagine ko na lang kung ano nga ba yung pamumuhay dito ng emperor nung unang panahon. Dito na kami sa train station. Tapos na yung paggagala dito sa Shibuya, Japan. Pabalik na kami sa airport para mag-check-in na sa susunod na flight. Nag-enjoy ako sa dito, sa lugar, malinis at malamig. Tapos sarap ng pagkain. Sobrang bilis talaga ng oras lalo na kapag nag-enjoy ka talaga. At oras na rin para bumalik ng airport. Sayang nga lang kung medyo mahaba pa sana yung oras. Kaso nga lang, parang bullet train naman kasi yung oras dito, napakabilis. Marami pa sana akong gustong puntahan. Siguro, bawi na lang ata ako sa next time kung sakaling makabalik pa ako dito sa Japan. Nung nakarating na kami ng airport, pumunta na kami malapit kung saan kami mag-check-in. Pero sa huling pagkakataon, food trip muna bago sumakay ng eroplano. Alam niyo ba kung i-compare mo yung presyo ng pagkain sa Australia at Japan, di hamak na mas mura dito kumain kumpara sa Australia. Kaya, kinain na namin yung gusto naming kainin. Medyo nahirapan pa nga kami pumili kung saan kami na restaurant mag-order. Halos lahat ba naman gusto kong kainan? Kasi sa totoo lang, gustong gusto ko talaga ang Japanese cuisine. Kaya talagang na-overwhelm ako. Medyo binilisan ko na rin ang pagkain dahil kailangan na rin namin mag-check-in. At kung sakali na magkaroon ng problema, may oras pa para masolusyonan. Tapos na kami mag-dinner, tapos pumunta na kami doon sa counter para mag-check-in. Kaso nga lang medyo nagka-problema kami kasi wala kaming boarding pass. Sabi naka-check-in kaya medyo natagalan. Pero kahit pa paano nabigyan kami ng boarding pass. Nakalusot kami sa customs, sa immigration. At ngayon, dito na kami sa gate na kung saan nag-aantay na lang kami mag-boarding. Saglit lang kami nag-antay para sa boarding announcement dahil medyo natagalan kami sa pag-check-in at binerify pa yung Australian visa namin. Pero di naman nagkaroon ng mabigat na problema. Mahigit 8 oras din yung naging flight namin mula sa Narita, Japan, papuntang Brisbane, Australia at talagang nakakangalay sa puwet. Balang araw, makakasakay din ako ng eroplano ng naka-business class. Naging smooth yung arrival namin dito sa Brisbane at di naman nagkaroon ng anumang problema mula sa immigration at sa custom. Nung nakalabas na kami ng airport, agad na ako nag-book ng Uber papunta sa tutuluyan namin dahil kami ay pansamantalang magpapaampon habang naghahanap ng marerentahan. Kaya maraming salamat kay Arvin. Thank you pa sa pagkup-kup. Siguro nagtataka kayo kung bakit hindi na kami sa Sydney dumiretso. Napagpasya na kasi namin na mag-relocate ng Brisbane. Pero pag-usapan natin yan sa susunod na vlog ko. Kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman kung asan ka para malaman ko rin kung saan nakarating ang vlog ko. Muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing huwag mong madaliin ang mga bagay kung gusto mo ng magandang resulta. Paalam! Kusinerong Mayor ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo, sumama ka sa biyahe. Dito masaya kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.